Sumikat sa social media, specifically sa TikTok, ang tulay na ito. Ito ay matatagpuan sa Siargao. Ito ay nagsilbing tambayan at food tripan ng mga taong bumisita sa Siargao, mapalokal or foreigner man. This 2026, samahan niyo akong bisitahin ang isa sa mga naging trending na pasyalan dito sa Siargao. Ito ang Katangnan Bridge or also known as the Afam Bridge. Please subscribe to my YouTube channel and follow my TikTok and Facebook accounts. This is Backpacking on My Own, saying you can do it alone, you can do it on your own. The Katangnan Bridge, locally known as the Afam Bridge, is a 349-meter two-lane concrete and steel bridge in Siargao, Philippines. Bale, ito po yung bridge na nagko-connect sa Barangay Katangnan and Kabitoonan sa General Luna, Siargao. It's famous for its breathtaking sunset views, but as of last year, 2025, it acts as a popular, vibrant social hub where locals and tourists gather not only to watch sunset but to enjoy the street food and mingle. So, after ng Siargao Budget Land Tour na inavail ko, I decided na pupunta ako uli ng Katangnan Bridge after kasi nga meron pang time and para ma-experience natin yung bridge habang maliwanag pa. So, let's see kung anong makikita natin doon. Nandito na tayo guys sa Katangnan Bridge. It's still January 2 and it's already 4:30 in the afternoon. So dumiretso na ako kagad dito after natin na i-drop off sa ating accommodation. So hello again mga ka-backpackers. So ngayon ay lalakarin na natin to ang kahabaan ng Katangnan Bridge. Bali ngayon makikita natin kung ano yung current status ng Afam Bridge compared dun sa mga napanood natin na mga videos last year. Okay, specifically mga middle at saka last quarter ng 2025. Ang ginawa ko mga ka-backpackers ay nilakad ko muna hanggang marating ko yung dulo. So from Katangnan, bali nilakad ko hanggang dulo doon sa Kabitoonan. Tama ba yung pronunciation ko? Tapos ngayon naglalakad na ako pabalik uli ng Katangnan. Once again mga ka-backpackers, pumunta na tayo dito kagabi. Kaya lang wala na tayong nakita, wala na tayong naabutan kasi nga gabi na. It's past 7 p.m. And super madilim yung area, yung bridge. And then, sabi ko nga babalik na lang ako kinabukasan after ng Siargao tour. Alright, so based sa ating view, makikita nyo na marami namang tao. Okay, kasi yung may nakita ako or may napanood akong video, TikTok video na sabi wala daw tao. Pero meron naman. Pero of course, that's not the one that you're expecting compared doon sa mga napanood mo before. Ayan, may mga nagpo-photoshoot, may mga nakatambay, foreigner, local, halo-halo. Tapos ang dami ding mga nakapark na motor. Yan. And as you can see, hindi ganun kasani ang weather during this time. So, wala tayong sunset. Okay? At medyo maambon-ambon pa. Meron din akong nakitang nagsiswimming dun sa kabilang side kanina nung papunta pa lang ako sa kabilang side.
Ayan. And of course, as you can see, wala na yung makikita nyo ng mga food stall. Ayan, umaambon na. Paulan na. So wala na yung mga food stalls dito sa kalsada sa bridge. Bale na relocate na sila, doon na sila sa unahan. So kung food trip ang hanap nyo, hindi na kayo aabot ng Katangan Bridge, doon na sila sa babang part. Bala ko din guys na magmerienda dito. So pagbaba natin dito sa bridge, pupunta tayo doon ulit sa mga tindahan ng mga food. Magpo-food trip tayo kung meron man. Kasi kagabi parang 2 or 3 stalls lang yung bukas. So let's see kung ano yung mabibili natin. So ayan po ang update sa Katangnan aka Afam Bridge as of January 2026. So ayun po yung mga i-expect nyo pag pumunta kayo dito. Tingnan nyo, galing ako na Afam Bridge, tapos try kong mag food trip. Inisip ko talaga yung trip na word. Kagabi ang binili ko siomai, ngayon ang binili ko, wow, kada mo naman hindi nakakabili na ganito sa ano, no. Trinay ko, magkano to? 5 pieces or 50 pesos o 10 pesos kada isang kwek-kwek. And then, nagtitinda siya ng kwek-kwek, wala ng suka. Sauce na lang. Tapos wala siyang balak kumuha ng suka. Sabi na naubusan pati itong cucumber. Nagkaasa ko kung meron pa. Sabi kanina daw marami. Ha? Nagtitinda ka tapos hindi mo ka nag-refill ng mga kailangan. Yun. Buti sana kung mura lang to 50 pesos. Sorry, nag-rant na naman ako. Alam ko naman, di ba? Mahal talaga dito pero you know. Tapos yung buko, in-expect ko mga 20 pesos. 50 pesos din daw. So di na ako bumili. Tapos sabi ko, pagka-receive ko na ito, para sa ako, sabi ko, everything is expensive here. Sabi ko, ganun talaga. So ayun guys, everything is expensive here.